Isang malaking ngiti lamang ang isinagot sa kanya ng kanyang ama. Nga pala, kamusta ang pag-uusap niyo ni Amy? Anong naging reaksyon niya? Her mom suddenly asked, dahilan upang mabaling ang atensyon nilang mag-ama rito. Humiwalay na siya sa pagkakayakap sa ama. Bumuntong hininga muna siya bago niya sinagot ang tanong ng ina. Hindi po naging mabuti. Ini-expect ko naman po na ganun ang magiging reaksyon niya. Pero masakit pa rin palang makita na nasasaktan siya ng dahil sa akin. Malungkot niyang saad. Crystal, you just made the right decision. Walang mali sa ginawa mo. Ginawa mo lang ang sa tingin mong tama at yun ang sabihin ng katotohanan. You won't be truly happy kung may kasinungalingan kang itinatago. Nakangiting saad ng kanyang ina. Isang maliit na ngiti lamang ang isinagot niya sa sinabi ng ina. Oh, nga pala, sabi ng doktor ay pwede na daw kaming lumabas. Biglang sabi ng kanyang ama. Lumawak ang kanyang ngiti pagkarinig niya sa sinabi ng ama. Really? That's good news, she happily exclaimed. Yes, anang kanyang ina. Kaya ikaw, umuwi ka na muna. Halos gabi-gabi na lang ay nandito ka at binabantayan kami. Sa umaga naman kahit wala ka dito ay alam namin na ibang pinagkakaabalahan mo. Bahagya siyang napatawa sa pagbabago ng ekspresyon sa mukha ng kanyang ama nang sabihin itong ibang kanyang pinagkakaabalahan. And she knew he is referring to Darius. Kaya't sigurado akong wala ka pang maayos na tulog mula nang makauwi ka rito. So just go home for today and get some rest. Tututol pa sana siya nang magsalita ang kanyang ama. Your mommy is right, Crystal. Umuwi ka na muna at magpahinga. Huwag mo na muna kaming alalahanin. Maya-maya lang ay darating na rin naman si Kuring at siya muna ang magbabantay sa amin. Si Kuring ay isa sa mga kasambahay nila na matagal na nagsisilbi sa kanilang pamilya. Sigurado po ba kayo? Okay lang naman ako. Aniya ngunit sabay lamang na umiling ang kanyang mga magulang. Sigurado kami, kaya sige na, umuwi ka na at bumawi ka na ng tulog. Tumango na lang siya sa sinabi ng mga ito. Alam niya kasing hindi rin siya mananalo sa mga ito at kahit anong sabihin niya, pipilitin pa rin siya ng mga ito na umuwi na. Hinalikan niya muna sa pisngi ang mga ito saka siya umalis. Ngunit imbis na sa bahay nila siya umuwi, ay sa ibang daan ang tinahak niya. Pupuntahan niya si Darius sa bahay nito at susurpresahin niya ito. Alam niyang nakauwi na ito dahil kanina lang ay nag-text ito sa kanya na maaga itong umuwi. Nang makarating sa bahay nito ay mabilis siyang umibis mula sa kanyang sasakyan. Nang makita siya ng security guard ay kaagad siyang pinagbuksan ng gate ng security guard. Matapos kasi nitong makalabas sa ospital at magpakita sa kanya ay dinala na din siya nito sa bahay nito. Pinakilala siya nito sa security guard at sa mga kasambahay nito bilang nobya. Kaya naman kaagad na siyang nakilala ng guard. Mahigpit rin kasing ibinili ni Darius sa guard na kapag siya ang pumunta o naghanap rito ay kaagad na siyang papasukin, sapagkat ang bahay raw nito ay bahay na din niya. Nang makita at makilala naman siya ng isang kasambahay ay kaagad siya nitong nilapitan. Nakauwi na po ba si Darius? Nakangiting tanong niya rito nang nasa harapan na niya ang kasambahay. Ano po kasi? Ano po? Kumunot ang kanyang noo. May pinaghalong kaba at takot siyang nakikita sa mukha nito. Idagdag pang pagkakautal nito. May problema po ba? Nagtatakang tanong niya ulit rito. Napakamot sa ulo ang kasambahay. Kitang-kita niya pa rin ang kaba sa mukha nito. Dahilan upang bumilis ang tibok ng kanyang puso. There must be something wrong for her to react like this. Tila may itinatago o pinagtatakpan ito. So without even waiting for the maid to answer ay nilampasan niya ito at malaki ang mga hakbang na pumasok siya sa bahay ni Darius. Kitang-kita ang gulat sa mukha ng mga kasambahay na nasa loob ng bahay nang makita siya. Ma'am Crystal, hanang mayordoma, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip ay inilibot lamang niyang tingin sa paligid ng bahay at hinanap si Darius. Nang hindi niya ito makita sa sala ay sa kusina naman siya tumungo. Pinuntahan niya rin ang theater room ng bahay nito at ang swimming pool hanggang sa magdesisyon siyang puntahan na ito sa kwarto nito. Ilang kasambahay ang pumigil sa kanya na pumasok sa kwarto ng nobyo. Ngunit mas lalo lamang siyang nagnais na makita ang loob ng kwarto nito. Her gut is telling her that something that she wouldn't like is happening inside Darius' room.
Huminga muna siya ng malalim bago niya matapang na pinihit pabukas ang seradura ng pinto ng kwarto. And she was surprised nang malaman na bukas pala ito. Ngunit may isang eksena pa pala ang mas makakapagpagulat sa kanya. Dahil nang buksan niya ang pinto, ay nakita niya si Darius na nakahiga sa kama. Walang pang itaas na damit at umuungol. At sa may bandang hita nito ay isang hindi niya kilalang babae ang nakaupo. At kasalukuyang binubuksan ang zipper ng pantalon na suot ng kanyang nobyo. "What is happening?" Ang siyang naisambit niya habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa gulat. "What the fuck is happening?" Hindi makapaniwalang bulalas ni Crystal habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa nakahiga at umuungol pa rin na si Darius. At sa babaeng nakaupo sa may hita nito na napatigil sa ginagawang pagbukas ng zipper ng pantalon ni Darius at napalingon sa kanya. She looked at the woman's face. Kitang-kita niyang gulat sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Ngunit ang gulat na nasa mukha nito ay kaagad na napalitan ng isang tila nakakaloko na ekspresyon. "Well, hello there." Anito sa kama pang uyam ng ngumisi. Bumaba ang kanyang tingin sa mga kamay nito na nakahawak sa zipper ng pantalon ni Darius. Bago niya ibinalik ang tingin sa mukha nito. At sa nagbabanta na tinig at tingin ay sinabi niya, "I suggest you get your hands off of my man's pants. And get away from him." "Oh, Fisty! Definitely his type." Tila nang iinis na saad naman ng babae. Saka nito tuluyan ng ibaba ang zipper ng pantalon ni Darius. Kumuyom ang kanyang mga kamao and she gritted her teeth. Seeing the woman touch her man makes her blood boil. "Get away from Darius!" she repeated through gritted teeth. Ngunit tila walang narinig ang babae. Instead, the woman started grinding her hips on Darius' crotch. That made her man release a very lustful and needy moan. The anger she's feeling just intensified. Just one look at Darius and she already knew that he is not on his right mind. Darius is lying on his bed, looking so weak that he's having a difficulty in moving his body. He's also sweating while panting so hard. The witch did something to Darius and she's planning to take advantage of him. "This is the last time that I will ask you nicely. Get away from my fiancé." Nagbabanta niyang saad. Ngunit tinawanan lamang siya ng babae na siyang lalo pa nagpatindi ng galit na nararamdaman niya. "At sa tingin mo matatakot ako sa'yo? You are just his fiancé. Hindi ka pa niya asawa. Hindi pa siya nakatali sa'yo. So that means I still have a chance to feel my thirst on Darius. I still have chance to prove to him that I am better than you. That it's me he should choose. Besides, it's not like this is the first time that I've done this." The woman looked at Darius' face. Saka nito pinaglandas ang sariling daliri sa dibdib at sa tiyan ng humihingal na si Darius. "I have done this for many times, kahit noong hindi ka pa dumadating sa buhay niya. And he has no complaints about it." Ibinalik nito ang tingin sa kanya. Then she smirked at her. "He actually liked it whenever I do this. He really liked it." Alam niyang gusto lang ng babae na galitin siya. At nagtatagumpay nga ito sa gusto nitong mangyari. "Aalis ka o kakalid ka rin kita." Aniya sa nagngangalit na tinig. Muling tumawa ang babae. "Oh my God! Is this some kind of a telenovela? Like, I've heard that line in a lot of affair-themed movies and series before." The woman is not taking her seriously, and it's making her mad. Too mad that she started to lose her sanity. So without even thinking twice, malalaki ang mga hakbang na lumakad siya palapit sa babae na nakangisi lamang. With a mocking tone on her voice, the woman started talking again. "Oh, what is it now?" Ngunit hindi na natapos ng babae ang sasabihin nito. Nang walang pag-aalinlangan niyang hinablot ang buhok nito. And with all the strength that she have, she pulled the woman out of the bed. At tila isa lamang tong gamit na initsya niya sa sahig. Thankfully, the woman was so thin that she was able to fold her away from Darius that easily. She looked down and stared at the woman's shocked and horrified face. "What? I made you choose. You did not get away from my fiancé. So I took it that you are choosing the other one," she madly said as she grabbed the woman by the hair again, and then pulled her out of Darius' room. Nagpupumiglas at nagsisigaw ang babae habang hila-hila niya ito. Ngunit lalo lamang niyang hinigpitan ang hawak sa buhok nito.
She doesn't have the intention to let her go until they're out of Darius' room. Nang tuluyan na silang makalabas sa kwarto ni Darius, ay saka lamang niya marahas na binitiwan ang buhok ng babae na ikinaigik nito, na siya ring dahilan upang makuha niyang atensyon ng mga kasambahay ni Darius. "You bitch!" Referring to yourself? Mabilis niyang saad, not letting the woman finish what she wanted to say. "Actually, marami pa sana akong gustong gawin na higit pa sa pagkaladkad sa'yo. But then, ayoko namang sayangin ang oras ko sa'yo. You are not worthy of my time and attention," she said with full of conviction. Humakbang siya palapit sa babae hanggang sa ilang dangkal na lamang ang nakapagitan sa kanilang dalawa. Then she crossed her arms and looked down at the woman. "I don't know who the fuck you are. And I don't even wanna know. Shut up!" Hindi naman niya pinatapos ang babae at sa halip ay marahas niyang ginagap ang magkabilang pisngi nito. "Listen to me, bitch. I will let you off the hook this time. But the next time you do this, hindi na lang kaladkad ang aabutin mo sa akin. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin kaya wag mo akong subukan," she said through gritted teeth, bago niya ito marahas na binitiwan at tinalikuran. "No! We're not yet done! Darius is mine! He's mine!" The woman shouted hysterically, ngunit hindi na ito pinansin pa. Ni ang tingnan ito'y hindi niya ginawa. As much as she wanted to punish that woman for making a move on Darius, kailangan niya munang pagtuunan ng pansin ng nobyo. There is something wrong with him, and she's sure that it was all that woman's doing. Ngunit nang makabalik siya sa kwarto ni Darius ay ganoon na lamang ang gulat niya sa nasaksihan. For she saw Darius now sitting on his bed, looking at the ceiling with his closed eyes, while stroking his enormous shaft. Oh, Crystal! Hindi napigilan ni Crystal na mapalunok nang mula sa mukha at katawan ni Darius ay bumaba ang kanyang tingin sa pagkalalaki nito. Ngunit kaagad niya rin na naibalik ang tingin sa mukha ng binata na muli itong umungol. Nagsimulang mag-init ang kanyang katawan at magiging isang malaking sinungaling siya kapag sinabi niyang hindi siya naapektuhan sa nakikita niyang ginagawa ni Darius. Pipi siyang napamura, unti-unting bumangon ang pagnanasa sa kanyang katawan. And she suddenly had the urge. Unti-unti na ding bumibilis ang kanyang paghinga. She knew she wanted him. She wanted him so bad. She was just intently staring at Darius, who's still stroking his shaft, nang biglang magmulat ang mga mata nito at lumingon sa kanya. Nagtama ang kanilang mga tingin, and she clearly saw lust on its eyes, at alam niyang iyon din na nakikita ng binata sa mga mata niya. "Crystal," paungol nitong sambit sa kanyang pangalan, habang wala pa ring tigil sa ginagawa nito. And somehow, while looking at Darius with the lust that she can see on its eyes, she suddenly had the urge to touch herself too. She don't know what is happening to her, but she wanted him to see her, pleasuring herself, the way she can see him pleasuring himself. So without thinking straight, agad niyang kinuha ang telepono na nakapatong sa beside table. Nasigurado niyang pagmamay-ari ni Darius. Saka siya naghanap ng kanta. When she finally found the right music ay kaagad niya yung pinatugtog. As soon as the music started playing, she started touching and caressed her fully clothed body. She lustfully looked at Darius, bit her lower lip as she slowly and nicely took off her clothes and her shoes. Nang tuluyan na niyang mahubad ang lahat ng kasuotan niya ay lumakad siya papalapit rito. At tumigil lamang nang nasa paanan na siya nito. "Crystal," muling sambit ni Darius sa kanyang pangalan. Ngayong malapit na siya rito ay kitang-kita niya kung gaano kalaki ang butil ng pawis nito. At kung gaano kapula ang mukha nito. At kung gaano kapungay ang mga mata nito. Darius looked like a man in heat. At ang babaeng yun ang dahilan nito. Marahil ay may pinainom o pinakain ng babaeng yun made Darius like this. She thought, mabuti na lamang talaga't naabutan niyang mga ito bago pa man may magawa ang babae sa fiancé niya. "Crystal, Crystal, sweetheart. I want you, sweetheart. I want you. I want you." She can't wait any longer. Nagsimula siyang dahan-dahan na hawakan ang kanyang katawan without taking her eyes off of Darius. Then she started caressing her skin which made her moan. At ilang minuto pang nakakalipas sobrang pagod na ang nararamdaman ni Crystal. Kaya naman ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Ngunit ilang minuto pa lamang niyang naipipikit ang kanyang mga mata, ay naramdaman naman niyang itinagilid siya ni Darius. Oh God, this will be a long tiring day, she thought.
Soft kisses on her shoulder blades is what woke up Crystal from her sleep. Darius, inaantok pa na sambit niya sa pangalan ng nobyo. Wake up, sweetheart. It's already 10. Ani Darius, ngunit tanging ungo lamang ang isinagot niya sa nobyo. She's still sleepy, at ang gusto niya lang gawin ngayon ay ang matulog. Paano ba naman kasing hindi siya mapapagod at hindi sasakit ang katawan niya? Kung buong gabi siyang inangkin ni Darius. Halos madaling araw na silang natapos at mukhang iisa na naman ang nobyo dahil ang kamay nito ay nasa kanya ng katawan. At marahang hinahawakan yun. Diyos ko, kung ano man ang ipinainom o pinakain ng babaeng yun kay Darius ay isinusumpa na niya. Talaga lang, Crystal, ha? Bakit sa buong durasyon ng ginagawa niyo ni Darius ay hindi ka man lang tumutol? And all you ever did was just moan. Hanang isang bahagi ng kanyang isipan. Masyado ba talaga kitang napagod? Napaismid siya sa naging tanong ng nobyo. Abat may gana pa talaga itong itanong iyon? At talagang tinanong mo pa yan. Alam mo ba kung anong oras na tayo natapos? Hindi ka ba nauubusan? Nakalabi niyang tanong dito, na ikinatawa lamang ni Darius. Muli nitong hinalik-halikan ng kanyang balikat at leeg. Sorry na, hindi ko lang kasi talaga napigilan ang sarili ko. Ewan ko ba, pagkatapos akong painumin ni Chara ng wine ay nag-iba ng pakiramdam ko. Bigla na lang nag-init ang katawan ko. I don't even remember how I was able to come home. Or who I was with. All I know is that I had a very wonderful night with you. Ngingisi-ngisi nitong saad na ikinairap lamang niya. At dahil nabanggit na nito ang pangalan ng babae na siyang nadatnan niya kagabi na kasama ng nobyo, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na magtanong. Alam niyang hindi ginusto ni Darius ang nangyari sa pagitan nito at ng babaeng yon. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang mainis at magtaka kung bakit magkasama ang dalawa. At kung tama ang pagkakatanda niya, ito din ang tumawag kay Darius noong nasa isla silang dalawa. So, that is Chara. Your fubu? Tanong niyang pinaseryoso ang tinig. Bakit kayo magkasama ng babaeng yon? Muling tanong niya saka siya umupo at hinila ang kumot para ipulupot sa kanyang hubad na katawan. Tumabi naman si Darius sa kanya ng upo, saka nito niyakap ang mga braso sa kanyang bewang at isinubsob ang mukha nito sa kanyang leeg. Ramdam na ramdam niya ang paghinga nito at tila nakayakap pa ito sa kanya. At nagdikit ang kanilang mga katawan, dahilan para maramdaman niya ang init na nagmumula sa katawan nito. Are you mad at me? Malambing nitong tanong sa kanya. Just answer me. Darius, bakit kayo magkasama ng babaeng yun? At alam mo bang nadatnan ko dito kagabi sa kondo mo? I saw her taking off your clothes. That bitch. Now tell me, bakit kayo magkasama? Are you still seeing her behind my back? Are you cheating on me?